Good afternoon guys. Yan, kauwi ko lang galing sa paglalakad. Magbablog sana ako dun habang naglalakad eh. Chika-chika lang ba? Kaso yung daan, ang daming hindi nag-shovel ng harap nila. So nangyayari, dahil nga naglulusaw na mainit sa labas, nagmelt so nagpantay na. Kaya ginagawa akong lakad dahan-dahan, ayoko namang madulas kasi. So pailipat-lipat ako ng daan. Sabi ko, huwag na nga muna ako mag-vlog pag-uwi na lang. Naubusan na rin kasi ng tinapay si Abby eh. Bumili ko nito, multigrain. Lapit lang naman. Tapos nag-iikot ako pag ganon hanggang sa kabila. Tapos nagano ako ngayon. Naghiwa ako ng yan, pang juicer para kay Abby. Yan. Ano yan? Green apple, isang red apple, carrots, at saka cucumber. Yan, nabulol pa tayo. Yan. Pawis ako. Palit kagad ako ng damit kasi basa yung likod ko. Kapal nung sinuot kong jacket eh. Medyo kumukulimlim na nga ang ganda ng sikat ng araw. So in an hour, andito na rin si Abby. Nagano siya eh. Ngayon yung schedule niya ng CT scan pero mamayang gabi pa. Alas 7. So kailangan 6:45 nandun na kami. Sabi ko samahan ko siya. So kailangan ko makapagluto rin ng maaga para pag-alis namin. Hindi ka siya pwedeng kumain muna ng for 3 hours. Tama ba? Parang ganon. So, mag-snack muna siya sakto. Pag-uwi na lang namin at saka lang magdi-dinner. So, mahalaga ngayon maluto ko na para hindi pag-uwi tsaka pa lang ako magluluto. Or, try kong paluto na ng kalajonas. Marinate ko na lang yung manok tapos sila na magluto. Air fry lang naman yun. Kaya saglit lang. Eh, yung gulay naman madali lang. Gisa-gisa lang yung gulay. Para ka-partner ng chicken. Dito na kami sa hospital. Hanapin namin yung CT scan. Sarado na yung mga information eh. Sarado na? Gabi na eh. Level 3 tayo. Ayun, dire-diretso. Ayan yung cafeteria nila dito eh. Maliit lang. Maliwanag. Ang bilis lang eh. Kabubukas ko lang ng sino siya? Kabubukas ko lang ng phone ko eh. Tapos nakagadir. Tapos na. Mali pala kami nandan. Sa kabila daw pala yung dinaanan namin. West entrance pala kami. Wala pang 5 minutes yung niya eh. Yung CT scan. Sabi ko wala pang 5 minutes yung CT scan mo, kabubukas ko lang ng phone. Sobrang bilis nun eh no. First time ko lang naman yung ganun kabilis. Ha? Pero walang IV na inan. Ay, yung gamot na inan sa'yo na. Ang tawag mo, nalimutan ko na yung tawag na. Kailangan mo na akong budat eh. Yung mga antik na course. Ang ginamit nila. Dati ang name niya 1950. School of Nursing 1950. This capsule was created by Yun yung mga nurse, mga class of picture. 1950. 1950. Canadian Medical Association 65th annual meeting. Yan yung hospital. Maliit lang eh. Hindi gaya nung sa may sa foothills na napakalaki. Best Buy eh. Best Buy. Punta lang kami ng south. May pipick upin na laruan. Message mo ba na mapapaaga tayo? Hindi pa. Expected kasi namin mga 1 oras. Nakalagay kasi 15 minutes ang imaging. Pero saglit lang eh. Tapos waiting pa kaya sabi at least 60 minutes. Gutom si ate. Kaya nagmamadali.
Yan. Dito kami kit ng puno pag may ganyan eh. Madulas ba dyan, dear? Dito na lang ako. Madulas ata dyan eh. Yan, nakakatakot dito pag ganyan yung mga kinis yung kalsada. Kasi yan yung madulas. Tahimik dito sa lugar na to. Daan sana kami ng IKEA kaya lang ayan. Kaya lang sarado na siya in 30 minutes. So wag na lang. Uwi na lang kami. The next day. Yan, good afternoon guys. Nagpe-prep ako ng ulam namin para mamayang gabi. Gawa ko ng sizzling tofu, tapos gumagawa rin ako na yung pinaprep ko pa lang. Yan, hinati ko sa dalawa. Kasi gawa ko ng spring roll, pero yung kay Habi, sa amin ni Habi yan, chicken breast. Ground na, extra lean ground na chicken breast. Ay, tama nga, chicken breast. Tapos sa mga bata, itong regular na ground pork para sa spring roll mamaya. Gawa ako ng lumpiang Shanghai, kaya medyo makalat. Sakto naman, may nag-doorbell. Dumating na pala yung order ko kay Habi, pang regalo ko sa kanya sa Pasko. Pero sabi ko sa kanya, pag dumating at may nakita siyang box, kasi mahirap itago. Dahil may kalakihan yung box. Sabi ko, kung gagalawin, hayaan mo na siya doon kasi ibabalot ko yun. Yan. Kasi sabi niya, ano raw ba gusto kong gift? Sabi ko, ikaw na bahala. Sabi ko sa kanya, ikaw, anong gusto mo? Ako na rin daw bahala. So, ayan, dumating na yung order ko. Ang laki ng box. May dadagdag pa rin kasi ko dyan. So, ibabalot ko yan. Hindi niya alam kung ano yun nandyan. Surprise and surprise. Makukulitan mamaya kung ano yan. Pero, syempre, pa-Christmas ko sa kanya kaya hindi ko pwedeng sabihin. Tiisin muna. Hindi ko na-expect na ganyan kaaga siya darating. Expected ko is ang dating pa sa mga 4 days, 5 days before Christmas. Ngayon napaaga yung dating. Sabi ko kasi kung sakto ang dating, hindi niya masyado mapapansin na andyan na. Pero gaya ngayon, laki ng box. Hindi ko na-expect na ganyan pala kalaki yung box niya. So ayan, kaya nagulat ako nag-doorbell eh. Sabi ko aga, parang ano lang yan. 3 days lang dumating na. So ayan, pangbalot. Magbabalot na ako maya-maya. Matigas pa naman. Si Jeremy, tinutulungan ni Jeremy magbaklas nito eh. Para habang nagbabalot ako siya, nag-start na nagbabaklas na siya habang nagbabalot ako. Yan. Tapos, sizzling tofu. Nang malapit na siya umuwi. 1 hour na lang pauwi na si Habi. Medyo busy nga sila ngayon. Nakakaawa kasi yung kamay niya sa morning pagka nananakit, naninigas daw. Kasi nasa siya ngayon yung co-worker nga niya na pintor na pilayan ng paa. So ngayon siya ang pumalit. Sabi ko sa kanya, syempre hindi siya sanay siya kasi sa blasting at saka pagpapatch ng mga tubo. So ngayon yung pagpipaint ng mga pipe, lang na yun, parang reliever lang siya pag kailangan. So matagal niyang hindi nagagawa. Kaya naninibago kasi ang bigat daw nung gun para sa pagpipintura. Tapos ang haba pa ng mga pipe nila kaya kailangan parang diretso mo atang siya. Pag pininturahan mo, hindi pwedeng putol-putol na ganun. Kaya sabi niya, pagod na nga daw. For sure niya, naka-WCB. So, abutin daw ng 2 weeks. So, pag hindi pa yun okay, extend na naman yun. Sabi ko nga, kapag uwi niya, magpahinga. Kaya minsan pag umuwi yan, idlip ka agad. Kahapon, nag-CT scan. Nagpunta nga kami. Kaya hindi siya nakatulog ng hapon. Parang idlip lang niya is 10 minutes. Tapos larga nga kami, gabi naman na. Tapos hindi naman na-expect na ganun kabilis. Mas matagal pa yung inantay namin kesa yung biniyahin namin kesa doon sa CT scan. So ayun, in 4 or 5 days daw lalabas yung result ng CT scan. Sana okay naman. Kasi yun yung naalala nyo yung last time nag-CT scan, siya yan yung 3 months after. Dahil kami nakita maliit na 2 spot. Kapag doon daw malalaman kung may problema or wala. So, we'll see. Tapos bukas meron siyang tawag sa pulmonary niya na doctor. Parang meeting lang through call.
Yan. Kaya update lang. Ayan siya. Nag-i-snow na naman. Mukhang magdamag na naman yung snow na yan. Maghapon magdamag Agad. Dumating na yung surprise ko sa'yo. Ano? Surprise nga sa Pasko na. Ano yan? Laki Saan galing? Secret. Saan galing? Kano shipping? Kailangan ko tanongin. Yeah. Tanongin. Baka mahula ako yan. Re-reimburse mo ba? Surprise! Surprise. Babalutin mo ba yan? Siyempre. May dadagdag pa dyan. Yan ang merienda niya. May Well, dadagdag pa? gawa ko ng chicken patty. Tsaka ginawa kong burger pero wheat bread ang gamit ko. Ang bait ng asawa. Coconut water. Sobrang bait mo naman, Bear. Baka sobrang bait ka no? Yan, nag-almusal kayo. Almusal. Nagmerienda ka na. Parang gano'n na lagi. Almusal. Almusal, pasok. Uwi, merienda. Uwi, merienda. Gising. Biyernes na uli. Ganun talaga. Ganyan na cycle na buhay. Yeah. Ano gagawin natin? Ay, naka. Hello guys, yan. Kauwi lang nito. Bagong gupit. Tsaka, bumili siya ng regalo kay kuya niya. Kasi sa amin may regalo na siya eh. So, meron siyang para sa kanyang kapatid. Nakita ba ni Pema? Hindi. Naitago. Nandun sa kwarto. Naitago. Gaya na siya. Nakaluto. Hindi ko na naipakita. Ito yung ito yung chicken na lumpia. Ito yung pork. Ang pangit ng balot ko sa chicken kasi yung pagkakaground ng manok, pinong-pino. So, ang hirap niyang i-roll yun ng maayos. Hindi gaya na sa pork ko. Maayos na maayos. Yan, sizzling tofu. Ito, usually, ang sizzling tofu. Ano yan, garlic, onion, peppers. Tapos, ang timpla dapat mayonnaise, liquid seasoning. Tapos, pepper. Tsaka konting toyo. Pero this time, ang ginamit ko is yung instead na toyo, yung coconut na soya sauce. Para less sodium siya. Hindi na daw kain si kuya mo eh. Busog na. Lumabas sila niyan eh. Lumabas kasi sila na Emma. Sinundo niya kasi yung foothills at saka yung school na Emma magkalapit lang. So, nagkita yung mag-jowa. So, doon na sila kumain. Tumawag sa akin. Di na raw siya magdi-dinner dito. So, kaming tatlo na lang. Naparami pa yung spring roll na ginawa ko. Jackpot na naman si Jermaine. Tawagin natin si Daddy. Ano ba nga sa Dad sa basement? Dear, kaya na. Nagawa mo? Nagdidilig pala siya. Ayun siya. Nagdidilig. Nandiyan na yung mo, pinabili mo kay Jermaine. Yeah. Nabigay yung yung edge. Oo, gumana naman. Phone number lang naman yun. Inalis mo pa to isa-isa, hindi na? Hindi. Dilig na lang konting-konti lang naman yan. Hindi naman kailangan ng marami. Yung jade nga, ang ganda. Laki na eh. Tataba ng katawan. Walang tubig yung jade eh. Tumitiklop eh. Nangangailangan na. Nangangailangan na ng dilig. Yun. Tapos na siyang magdilig. At nakakain na rin kami ng hapunan. Sabi niya, ba't parang mas masarap yung dating ginagawa mo sizzling tofu? Kaya na magtaka ka ako. Alam mo naman ka ako. Iniba ko ka ako yung niyan. Panimpla. Timplang bawal sa maalat. Bawal ang maalat. Bawal ang matamis. Yan. At least, kumbaga, di ba? Malaking pagbabago nyo kaysa dati. Sa CT scan. Tapos, Sabi ko nga, may tawag ka sa pulmonary mo bukas. Bukas, pulmonary, specialist ko. Tapos ilang araw lang yung result naman ng CT scan. Sabi ko nga, pag binasa ka ng CT scan sa family doctor, mag-request na rin siya ng blood test. Para lang sure namin na bumaba na yung niya. Para tuloy-tuloy lang yung ginagawa niyang diet.
Tsaka ipapasa ko dito. Kukuha rin ako ng copy ng CT scan siguro. Pwede ipasa doon sa Arabic na doktor. Yung sa, Hindi ko lang alam kung po pwede yun. Kasi siya yung mas ano dun eh. Specialista sa pulmonary yun eh. Tsaka yung binigay niya sa akin na, na hypertension na gamot, mas nawala yung ubo ko. Oo. Kesa doon sa... Yung luma niyang gamot sa hypertension niya, Nuubo talaga. Yung lagi siya nasasamid sa gabi, lalo pag patulog na. Di ba sa gabi umiinom ng gamot bago matulog? Lagi yun. Yung samid siya nasamid kahit alanganing oras sa madaling araw. Ngayon nawala eh. Kaya mas okay din ngayon. Ayun. Tapos ayun nga, daming trabaho. Kasi yung pintor namin ay ipit Napilayan. Naipit ng tubo. Kami natira. Hindi naman nag-hire. Tapos malapit na yung year-end na. March ang year-end namin, di ba? January, February, March. Fiscal year. Meron kaming 600 na dapat i-quote. Kailangan matapos. Meron ko. Gaya kanina, sumabog daw yung ano nila. Sumabog eh. Nagpipintura na kami, sumabog yung yung pinaka-hose eh. Yung dugtungan. May mixer kasi yun eh. Tapos sumabog siya parang labaw. Mainit yun mainit. Kaya delikado talaga doon sa trabaho. Mainit yung yung pintura na yun. Ano, may bara? Epoxy yun epoxy. Hindi na. Pwedeng nagkaroon ng bara kasi hindi laging once na medyo lumamig lang yun, tumitigas ka agad eh. Sakit na ng kamay ko, kakapintura eh. Feeling nga daw niya para siyang nasa Korea noon eh. Yung sakit ng kamay eh. Yun, nung bago pala ako sa Korea noon. Actually, kasi syempre, sa Pilipinas yung trabaho ko sa lang eh. Sa sales naman. Sa sales lang, computer, ganyan. Hindi ko rin na-expect na ganun pala yung trabaho sa Korea. Laging martilyo. Gumagawa naman kami ng mga doon, mga air duct. Mano-mano. So, ang pasok namin doon 7 to 11 Oo. 7 to 11 Nung kasagsagan ng busy nila noon, ganun. Haba ng nila. Kaya kaya sakit ng katawan. Tapos Monday to Saturday, ang pasok namin. Minsan basta isang araw lang silang off nun. Minsan may pasok pa kami ng linggo. Half day, ganyan. Pag gumising ako nun, naiiyak ako sa sakit eh. Pero nung after nagamay mo, wala na Wala na, nasanay na. Ngayon, naramdaman ko uli kasi 1 week din ako nagpipintura. Hindi naman siya ang nagpipintura talaga. Meron silang pintor. Siya kasi sa blasting at saka sa pagpapatch. Ngayon, pintor na. Ngayon all around. Pero sabi ko nga... na yung gusto kong pinturahan eh. Bakit yun ang pinipinturahan? Sabi ko nga, expect pa na baka pagka kasi WCB, kapag di pa ako kayo, pwede pang ma-extend yung nun. Talaga. Sa bahay. So, siya muna ang mangyayari. Tingnan natin hanggang kailan. No choice naman. No choice naman eh. Kasi okay din naman kasi yung sweldo. Hindi mo basta-basta masasweldo. Maganda naman kasi yung sahod. Hindi mo masasweldo sa iba yun. Kaya lang talagang yung pagod ng katawan niya. Kaya ito, lately, parang simula nung nagpe-paint ka, almost 2 weeks na. Tinatry ng magang matulog talaga. Kaya ginagawa namin, pag 10, nag-aaya na ako sa taas. Misa kasi dati, naabot kami ng 11 dito. Pag akyat, maliligo pa, magpapantok uli. At least ngayon, nasanay na. Hindi pa nga 10, inaantok na eh. Parang binubog ka na eh. Nakakatulog siya kanina eh. Habang nagbabalot ako ng Shanghai, tulog siya eh. Shanghai na chicken at saka pork. Chicken. Lahat kailangan may kapalit eh. May alternative. Chicken ng Shanghai. Okay naman eh, di ba? Okay naman. Nasasanay ka naman na eh. Kain at baon niya isda. Tsaka sauteed spinach. Tapos anong oras na 11 na dati 10 o'clock kami nag-ano eh. Nasira na nga yung hose eh. Ginawa namin. Gusto pa nung supervisor ko magpintura na. Sabi ko, hindi ako magpipintura hanggat manginginig lang ako doon. Nagugutom na ako. Pag gutom kasi to, sumasakit ang ulo.
Kaya kailangan, gaya niya, sanay siya kumakain ng gantong oras. Kailangan ganong oras siya kakain. Sasakaling ko siya. Eh, sabi ko, 10 o'clock. Usually, tumatawag na to ng 10, ah. Hindi nagtumatawag. Baka ako mamaya na, paano na to? Text ako ng text, eh. Yung pa kami, pag may oras kami na kailangan tumawag sa isa't isa. Basta yung namin, yung halimbawa galing dating sa trabaho, Tawag ako. tawag or text. Tapos, pagka break time, tawag ulit. Message in between. Tapos pag pauwi na ako, parang kumbaga hindi ka nag-aalala. Tapos yun na, laging ganun, regular yun. Medyo delikado lang talaga yung trabaho na. Kaya minsan gaya nun, pagka gaya kanina, 10, 11, mag-11 na. Ba, sabi ko hindi, nakadalawang text na ako, nangyari ka ako. Ayun, nangyari nga, naglinis pala sila ng na-spill na, sumabog na pintura. May naka. Gusto ko nga din mag-post ng kumuha ng video habang nagpipintura, kaya lang ang hirap. Mahirap dun kasi. Matatalsikan na yung phone eh. Oo. Tsaka mainit ka mo, di ba? Mainit dun, para ako nagbabasketball lagi eh. Yun pa, yung damit niya ngayon, nakakadalawang t-shirt siyang palit. Dahil sobrang, pagdating dito yung t-shirt, parang galing sa washing machine na sobrang basa. Dump talaga siya. Kapipilipitan mo yun eh. Lalo na sa summer. Sana sa summer wala ka na. Kasi ganun dun eh. Pag naalaman nila nga pucha. Yun pag nakabalik naman na si Rob. Yun lang. Unless mag-retire. Matanda na rin kasi yun. Ay, naka. Ilan taon yun? Parang almost 60 na rin nata yun eh. 7. Oo. 10 taon pala tanda. Malakas pa rin yun. Malakas pa rin. Mga sanay yan sa sanay sa ganong trabaho. Lakas pa naman ni Garillo eh. Siya, yun lang naman. Tapos yun nga, excited siya doon sa regalo. Okay. Tapos nagpabili ako kay Jeremy, nakita sa Nahanap niya na doon nakaraan eh. Doon ko pa hinahanap to eh, yung bagong version ni R2D2. Wala pa kasi yung R2D2 eh. Dahil sa German after school, punta ng Sunridge, binili ng regalo ang kuya niya. Tapos nagpagupit na nga rin. Yun nga. Sabi ng daddy niya, pag may punta ka ng GameStop, yan, nakita naman. Ako niyan. Baka meron. Jackpot. Sabi ko baka meron. Pa-check na lang. Dahil nga dumaan siya doon sa Sunridge. Kaya yun. Tapos snow na naman. Ingat sa mga tiga rito sa Calgary o sa ibang part ng Oo, Canada. yung kaibigan niya. Katrabaho niya yan. Kwento minsan. Alin? Sa truck. Ano sa truck? Muntik naman ako. Oo. Hindi, yung ibig sabihin, nag-i-snow, may mag-iingat. Hindi. Kala ko sabi mag-iingat kasi gaya na, yung mga nagnanakaw yung supervisor namin si James, yung truck niya, kabibili lang niya. Tapos, naman siya, luma na truck naman na, kaya lang maganda pa makinis. Kahit na, kung nanakaw yun sa ulo. Tinry na buksan. Nabuksan nila eh. Tapos, tinatry i-start. Ginamit yung screwdriver. Ayaw. Yun. Pinagkukuha nila yung kung ano doon. Pati yung susi ng opisina namin. Ang masama rito, pwede namang yan mo yan sa insurance. Kaya lang isang gaya ng ginagamit sa crime yung iba. Yung hindi nila nanakaw yung sa kasamahan ko. Ninakaw nila yung sa kapitbahay. Dahil pareho sila ng truck na binuksan din nila. Tapos yun, nag-start. Ninakaw. Tapos, maya hindi pa sila nagigising, may dumating na pulis doon sa bahay na meron daw truck na ng loob, tapos doon sila kayo sa truck yung mga yun, mahirap gagamitin sa crime mo, kaya yung tatangin sa kung saan, iiwan na lang doon. Yun kaya mag-ingat kahit naman saan may mga ganun talaga. Dumadami lang talaga ngayon. Dumadami lahat. Alam niyo naman ang inflation. Hirap ang buhay ngayon. Pero kapit lang. Makakaraos din. Kahit saan naman talaga mataas ngayon. Wala kang pupunta na hindi mahal. Lahat talaga mahal na. Yan talagang buhay. Tsaka yung mga student nga daw, yung iba hindi na nagtutuloy dito kasi nga wala rin makuha na bahay, walang makuha na may makuha mong bahay, sobrang mahal. Kaya iba hindi na rin pupunta rito. Sa yun sa news ng
India. Ah. Lumabas na panood lang namin. Mahirap din yung... Mahirap sumuga, lalo pag wala kang Sumuga, ganong kalaking budget. Tapos parang starting next year, tataasan yung tuition ng mga international student. Yan na. So, masyado nang mataas, tapos tataasan pa. Wala na. Tapos pagdating dito, ililimit yung... kasi dati naman talagang 20 hours. Tapos since nag-pandemic, ginawang... kumbaga, pwede na silang mag-work ng full-time yung student. Kaso, inanunan lang ngayon, limit na back to, ulit. Starting. Ay, dati ulit. Tapos yung sa UK, bawal dali niya ang pamilya. Parang may nakapanood ako na... Yung sa may, sa may health care din something na mga parang hindi na pwedeng dalhin ata yung pamilya. Kasi parang sabi, mas malaki raw yung percentage ng mga hindi nagtatrabaho kaysa doon sa nagtatrabaho. Pero given na yung, kasi syempre may mga anak, magulang. Sa isang pamilya, kung 3 ang anak, syempre, di ba, lahat yun asa sa magulang. Kawawa naman yung mga nandun na, di ba, or may mga application. Pero possible naman magbago yung mga ganun. Nagbabago naman yung taon-taon eh. Abang-abang ka lang talaga dun sa pagbabago ng mga rules ng kada bansa na gusto may pangarap kayo kahit na pa yun. Basta may pangarap kayo na makarating sa isang bansa na gusto nyo at makapagtrabaho. Kahit pang yun, balakin yun. Tatagain mo talaga. Tagain nyo na lang. Laban lang. Yan. Ganun din naman kami nun dati. Lang yun, subok-subok. Pag nagpatalo ka sa ganun, wala ka makakarating talaga. Kaya kailangan talagang buo ang loob kahit sira yung labas. Kailangan laging buo ang loob mo, laban lang. Ganun talaga eh. So yan lang ngayon, nagkakalkal na siya ng kanyang... Hindi, nag-print si Jermaine eh. Ganda eh. Ngayon na yan, Kinikinis ko lang. ipapatch. Diyan ka magaling. Patch na sa trabaho, pag sa laro, patch pa rin. Ay, nako. Yan lang naman guys. Ayan, simulan niya na yung ginagawa niya. Kami magpapaalam na rin. Maraming salamat sa inyong panonood sa aming munting mga videos. Nag-chat buhay namin dito sa Canada. Normal na buhay. Ganun talaga. Paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.